Ana at ang mga halaman sa hardin. Si Ana ay isang maliit na batang babae na nakatira sa isang nayon. Mahal na mahal niya ang kanyang maliit na hardin at laging gustong magtanim ng iba't ibang bulaklak at gulay. Isang umaga, nagpasya si Ana na magtanim ng mga kamatis. Dala-dala niya ang kanyang mga binhi at handang simulan ang trabaho. Dumating si Aling Marta, ang kapitbahay niyang mahilig din sa pagtatanim. Sabi ni Aling Marta, "Ana anak, kung gusto mong mabilis na tumubo ang mga kamatis mo, dapat mong itanim ang mga binhi ng napakalalim para hindi sila makuha ng mga ibon." Sumunod si Ana sa payo ni Aling Marta at itinanim ang mga binhi ng napakalalim sa lupa. Araw-araw niyang dinidiligan ang mga ito, ngunit ilang linggo na ang lumipas ay wala pa ring tumutubo. Nababagabag na siya dahil gustong-gusto niyang makakain ng sariling tanim na kamatis. Isang araw, dumating si Mang Jose, ang isang magsasakang may marami karanasan sa pagtatanim. Nakita niya ang hardin ni Ana at tinanong, "Bakit hindi pa tumutubo ang iyong mga kamatis, anak?" Ibinahagi ni Ana ang payo ni Aling Marta kung paano niya itinanim ang mga binhi ng malalim. Tumawa ng mahinahon si Mang Jose. Mabuti ang intensyon ni Aling Marta, ngunit hindi lahat ng halaman ay kailangang itanim ng malalim. Ang mga binhi ng kamatis ay kailangang ilagay lamang sa ibabaw ng lupa at takpan ng manipis na patong ng lupa. Kailangan nila ng sikat ng araw at hangin para tumubo. Sinunod ni Ana ang payo ni Mang Jose. Itananim niya muli ang mga bagong binhi ng kamatis gaya ng sinabi nito. At hindi na nagtagal ay nakita na niya ang mga maliliit na berdeng usbong na lumalabas sa lupa. Pagkaraan ng ilang araw, dumaan si Aling Nena na isa pang kapitbahay at nagsabi, "Ana, para lumaki ang iyong mga kamatis, dapat ibuhos ng maraming tubig araw-araw kahit na umuulan pa." Dahil sa nangyaring una, hindi na agad sumunod si Ana. Tinanong muna niya si Mang Jose tungkol dito. "Hindi tama iyon, anak," sabi ni Mang Jose. "Ang mga kamatis ay kailangan ng sapat na tubig, ngunit kung sobra-sobra ay maaaring mabulok ang kanilang mga ugat. Dapat lang silang diligan kapag tuyo na ang mga ibabaw ng lupa." Sinunod ni Ana ang payo at inalagaan ng mabuti ang kanyang mga halaman. Di nagtagal ay namunga ang mga kamatis. Pula, malaki at masarap. Ibinahagi niya ang mga ito sa kanyang mga kapitbahay, kabilang sina Aling Marta at Aling Nena. Ipinaliwanag niya sa kanila kung bakit hindi angkop sa mga kamatis ang kanilang mga payo at nagpasalamat siya sa kanilang pag-aalala. Mula noon, alam na ni Ana na dapat niyang isipin munang mabuti kung ang payo tungkol sa pagtatanim ay angkop sa uri ng halamang itatanim bago ito sundin.